Hello Pisces, salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Love reading tayo muli para sa sign ng Pisces. Ito po ay para sa buwan ng Mayo 2025. Kunin nyo lamang po ang nakarelate kayo, tapon nyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makaka-relate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan nyo yung pag-upload ng bagong video. May dahilan kung ba tayo napadpad dito. Maaaring mula sa mensahe sa nag-iisang card o mensahe sa oracle card na ating matutunghayan at the end of this reading. Kasi universal to, lahat. Lahat pwedeng gumamit, applicable para sa lahat. Hindi kailangan maging certified tarot reader para um, maintindihan or ma-interpret. Kasi may guidebook yan. Anyway, yung iba sa inyo siguro, kanina, yung first draft ko ng reading, um, draft lang siya, hindi ko natuloy kasi, tawag dito, nalobat ako. So, yung first na card na lumabas dun ay Five of Swords, conflict agad. Tapos ito naman, Ten of Wands. Ngayon, sa bagong reading, may, um, hindi ko alam kung yung iba sa inyo na, nasa proseso ng hiwalayan. Gustong o pwede din na alam mo yun, nasa bingit na ng hiwalayan. At isa sa inyo ay gusto ng magpakalayo-layo, gusto ng manahimik, or gusto na lang matapos na. Kasi maaaring yung iba sa inyo ay sobrang, alam mo yun, nakapag-desisyon na tama na, ah, tigilan na natin to, tapusin na natin to kasi masyado ng sobra-sobra na, ganun. Pero hindi niya, halimbawa kung ikaw to Pisces, maaaring in-express mo na to sa partner mo, pero for some reason, hindi mangyari-yari. For some reason, hindi mo makamit ang hustisya. Pwede din na iba sa inyo, nakahiwalay na talaga, wala na kayong contact doon sa partner mo, pero nababagabag ka pa rin doon sa thought na meron pa siyang, ewan ko ba, meron siyang hindi pa sinusoli sa'yo, meron pa siyang may hindi pa tapos, na kailangan palang tapusin ngayon. Merong isang bagay na baluktot, maaaring baluktot sa paniniwala, baluktot sa reasoning, baluktot sa, halimbawa, nagtatalo kayo, no? Halimbawa, custody ng bata, halimbawa, may anak kayo, custody ng bata, hindi kayo mag-agree to disagree. Maaaring co-parenting kayo, pero hindi kayo magkasundo sa mga values na tinuturo sa bata. Iba yung sa sitwasyon sa side niya, iba din naman yung nangyayari sa'yo. Pero overall, merong isa dito, maaaring Virgo ang iyong karelasyon, pero not necessarily, huwag masyadong ma-obsess do sa sign na sinabi ko. Maaari lang yun kasi lumabas yung Virgo dito. Pero, gustong humingi ng gulong-gulo, maaari kasi na yun nga, merong baluktot nga, 'di ba? Sabi ko kanina, may baluktot or may hindi pa tapos. Meron pang kinakailangang i-resolba na hindi pa fully nare-resolve. Pero isa sa inyo, kung sino man yung nakipaghiwalay, o pwedeng mutual decision siya, maaaring ikaw ay buo na ang loob mo kasi parang tama na, itigil na natin to. Hindi na healthy o kaya gusto ko namang um, mag-build ng healthy na relationship dun sa anak ko o healthy na relationship ko sa sarili ko. Kasi for the longest time, ito kasi hindi niya siya yung tipo ng yokai. Ito ay yokai tarot deck, mga supernatural spirits ng Japan. So, itong yokai na to, ang energy ng card na ito ay hindi na niya itinitrade pa kung ano yung worth niya. Hindi niya nine-negotiate na. Hindi siya willing. Siguro kaya din may justice na reverse dito kasi hindi ka handa or ayaw mo talaga na i-negotiate pa, dumaan pa sa isang negosasyon na naman kasi alam mo na parang ginawa mo na ang lahat-lahat para manahimik, magpakalayo-layo, o kaya naman ay tingin mo kung ano man yung napagdesisyonan mo na kung ano yung stand mo para sa'yo, yun na ay
sapat o tama na maging desisyon sa bagay na 'to. Maaaring yung iba sa inyo ay nahihirapang makaalis, 'di ba nga sabi ko parang merong hindi pa tapos, meron pang hindi tapos. Hindi makaalis, maaaring yung itsura nun ay hindi kayo makaalis sa relasyon dahil itong tao na ka-deal niyo ay sobrang ano, sobrang tapang, sobrang lakas, powerful, puwedeng gano'n. Puwede din na dominant personality, siya ay laging nasusunod. At dahil siya ay laging nasusunod, maaaring may hirap para ano pa, may pagod na, gusto ng gusto ko nang tanggalin yung burden na ito sa sistema ko, sa sarili ko, sa buhay ko. Merong isa sa inyo nagdesisyon nun na gusto nang tanggalin itong burden na ito sa buhay niya. Pero ang scenario na nakikita ko dito, meron pang naiipit. May iniipit, may naiipit, may nangiipit. Pwedeng ganun. Pwede itong taong to, pwedeng Aries siya, pero pwede din not necessarily Aries, pero malakas ang may striktong tao, may enerhiya ng strictness sa relasyon niyo. Pwedeng yan yung karelasyon mo at nahihirapan kang i-lay yung burden down, makalayas, makuha, makamit ang hustisya, kung ano man ang hustisya, kung ano mang form of justice ito, nahihirapan ka magpakalayo-layo totally. Maaari din na nag-soul searching ka na, nagpahinga ka na, nagbakasyon ka na, pero for some reason, hindi ka pa rin makatulog sa isang bagay na hindi pa tapos. Meron pang hindi natatapos, meron pang kinakailangang ayusin, meron pang kinakailangang pagdiskusyonan, maaaring ganun. At hindi ka makaalis-alis. Tingnan mo siya, oh. Ten of Swords. Ten of Swords na naman. Too near yet so far. Itong Ten of Wands na ito, parang completion na, closure na. Maaaring closure na of a toxic relationship, closure na of a manipulation, closure na of arguments. Pero lumabas naman ang Ten of Swords dito. Tingnan mo, mumu siya, oh. Kasi ang upright nito, pero reverse mo kasi nakuha. Upright nito, totally nakalaya na siya. Malaya ka na. Pero clarifying niya ng justice na hindi pa nakukuha, hindi pa nakakamit. Ayun na nga, hindi pa malay yung burden down. Hindi pa totally makalaya. Hindi pa totally makaalis. Maaaring pina-finalize niyo pa lang yung, I don't know, papers. Pwede ka rin kasi nagpakasal kayo sa ibang bansa. Tapos dito dito naging challenging ang buhay so naghiwalay kayo dito. Ko- ah Sorry, may nahulog. Okay. Siguro gusto mo na rin na pag-usapan nyo ito kasi hindi na yung iba sa inyo siguro, yun nga, kung kasal kayo, yung iba sa inyo gusto niyo nang papalitan yung pangalan. Hindi na kayo makapag-umpisa, nahihirapan na makapag-umpisa ng panibago dahil sa nangyari sa nakaraan. Dahil sa yun nga, kasal, hindi ka fully makagalaw kasi nga kasal ka, hindi ka makapagpakasal ng bago kasi ayun nga oh, hindi ka magkaroon ng union with the person that you truly love kasi binabagabag ka pa rin ng nakaraan. Walang tagumpay pagdating sa walang full, kumbaga hindi mo harvest or hindi mo maisa katuparan yung mga gusto mong gawin kasi para sa sarili mo kasi um, may mga malalakas na ano pa, malalakas na espiritu. May mga malalakas pa na puwersa sa paligid mo. May Queen of Wands dito. Parang hindi ikaw to, Pisces, pero pwede ding ikaw yan. Ano ang energy nito? So, take what resonates lang ha. Energies could be interchangeable. Pag may sinabi ako na enerhiya ng tao, na ugali ng isang tao na napipick up ko dito, pwedeng ikaw yun, pwedeng may tao sa paligid mo. So, sasabihin ko sa inyo kung ano yung ito, Queen of Wands na ito. Maaaring hindi ikaw to kasi by default ang energy nito ay fire sign. Ano ang fire sign? Uh, uh, Aries, Leo, Sagittarius. Sila yung mga dominant energies. Kung i-interpret ko to, malapit na malapit ito sa energy ng Emperor. Very strict, very stern, very dominant. Maaaring manipulative, controlling nga, at yun na yung tao na gusto mong alisan. Pero babae ito. Pero not necessarily babae, pero energy siya ng babae. So, pwedeng ito yung in-law mo, pwedeng ate mo to,
pwede din kapatid 'to ng iyong ano, in-law. So, kung i-interpret ko siya na close dito sa mga cards na lumabas beforehand, it seems like kaya ako nasabi na parang hindi ikaw 'to kasi parang ikaw yung nasa struggling end. Ikaw yung ikaw yung mag-aano, tawag diyan, contemplate mag-soul searching, magpapakalayo-layo. Ikaw yung magdedesisyon nun at ikaw yung hindi makakamit ng hustisya. Ikaw yung mag-e-effort para hindi na negotiable ang bagay-bagay. Ikaw ang mag-e-effort para sabihin sa sarili mo na ako naman. Ikaw yung nagdesisyon na ako naman. So, maaaring, yun nga, external force to o ibang tao to sa paligid mo na nag-a-assert ng power over you. Yun ang energy ng Queen of Wands. Ang Queen of Wands ito very ano siya outright, very tawag dyan, straightforward and forthright. Yun yung tamang term. Forthright. Ano yung forthright na yun? Sasabihin niya kung ano yung gusto niya, gagawin niya kung ano yung tingin niya tama sa sarili niya. Kung hindi man dominant personality, alam niya kung ano yung gagawin niya. Very, ano siya, alam niya kung paano i-express, i-assert ang kanyang sarili. At, yun nga, kung magpa-personality test, very, ano siya, very outspoken. Pasensya na sa mga ingay na naririnig niyo pala sa paligid. Very outspoken at strong independent woman. Yan ang peg niyan. So, yun. Pwedeng ikaw yan. Pwede ding ikaw yan. Ganon yung gusto mo nang i-achieve ngayon. Pero may konting struggle eh. May struggle o hirap. So, yung iba pang nakikita ko dito ay siguro nasa proseso ka na kausapin yung partner mo na humantong kayo sa isang mutual na decision kasi sa ngayon parang hindi pa kayo magkaaway pa kayo kumbaga. Or kung hindi man kayo kasal, kung yung iba sa nanonood dito ay hindi nakarelate dun sa kasal scenario na naghiwalay, pwede din na currently you are in a relationship na maraming alam mo gusto ko lang naman magmahal. Gusto ko lang naman na fair and square ang lahat. Pero I'm being surrounded with people. Yung struggle ay nanggagaling dun sa surrounded by people na trying to assert power over you. So, kung hindi ka man kasal, maaaring yun ang narrative na napipick up ko dito. Merong hindi makatulog. Merong gusto magpakalayo-layo. Mag-seek ng enlightenment, pwede kasing bago sa'yo ang ganap o ang struggles na ito sa relationship. Pwedeng bago ka lang sa relasyon. Alam mo na ito yung gusto mo, ito yung gusto mong mangyari, hindi ba pwede na mag-meet tayo halfway? Hindi nangyayari yon na agree to disagree on something ay maaari magkaiba kayo ng values. Hindi ka pa nagtatagumpay sa ngayon na um, kung ano man yung tingin mo na tama, ito yung tingin ng partner mo na tama, no? Kung ano yung tingin mo na tama, gusto mo sana na panindigan yon. Pero siguro doon din nanggagaling yung gulong-gulo yung isip mo, ito gulong-gulo, yung isip mo na parang hanggang saan ko sila ini-meet halfway. Hanggang saan ako magne-negotiate o hanggang saan ako magsasakripisyo hanggang saan ako mag-a-adjust. Ganon. Maaring yun yung nangyayari sa kay Pisces ngayon. So ngayon, ito with the Two of Cups here, merong nahihirapan, nagsastruggle sa union na magaganap. Pwede nga na yung iba sa inyo, kung nakarelate dun sa hiwalayan, na yung iba sa inyo, nahanap nyo na yung tao na para sa inyo, na gusto ninyo. Yun nga lang nga, hindi matuloy-tuloy itong union na ito dahil nga doon sa bumabagabag sa inyo sa nakaraan or currently na bumabagabag sa inyo. Pwede din na ang way mo of handling a conflict ay tantanan mo ako, wag mo akong kausapin, gusto ko munang mapag-isa. Pero sa moments na nag-iisa ka, lalong naguguluhan yung isip o lalo din na napapalayo ka kumbaga doon sa solution o resolution kasi nga gusto mo pag-isa pero hindi mo naman sila kausap. Alam mo yun, gusto mong magising na lang na may solusyon na parang ganun. Pero yun, may hindi pagkakasunduan ang scenario na nakikita ko ngayon
kay Pisces. Itong May, feeling ko, kung hindi pa nangyayari dun sa hindi desidido ka na, itong May, hindi mo makakamit ng hustisya, hindi ka man magtatagumpay sa ibang bagay, o mababagabag ka man everyday, kakaisip pa rin nito. Yung unang-unang card na lumabas sa'yo, Ten of Wands, magkakaroon na ng closure, magkakaroon na ng completion. At kung ikaw man to, ipupush mo na yung pagiging strong, independent woman mo. Kung lalaki ka, ipupush mo na yung, yung, parang venturing into being alone na eh. Alam mo yun? Yung iba sa inyo, siguro parang sick and tired na. Tignan mo yung pa lumabas sa'yo, oh. Yung iba sick and tired na. Parang, tantanan, tigilan nyo na ako. So, ito si Babayaga. Bring on the Haggitude. Si Babayaga, no mercy. Kung ano yung tingin niyang tama, yun ang gagawin niyang tama. Siya ang kinatatakutan ng lahat. Kung ano yung John Wick, diba ang codename niya doon, Babayaga? So, siya ang hag of the mystical world. Kinatatakutan ng lahat kasi she takes no shit and do no harm. So, mga aring ang mensahe sa'yo ngayon, Pisces, kung ikaw ay over-sacrificing, ito din yung energy na yan eh. Take no shit. Do no harm and take no shit. Tandaan nyo yan. Do no harm, take no shit. Yan si Baba Yaga. So, maaaring yun ang energy. Yun ang mensahe na gusto sabihin sa'yo ng universe. Kung ikaw ay over-sacrificing, taking shit palagi. Martir, kumbaga, sabi ng mga kaibigan mo, harness the energy of this Queen of Wands. Kung merong taong ganito sa paligid mo, kung nakarelate ko sa sinabi ko na merong pwedeng in-law to, kapatid ng partner mo, merong parang dominant energy, kung hindi ikaw to, i-harness mo or i-mirror mo yung energy na yon. Kung kinakailangan mo magpakalayo-layo, go for it para lang makapagpahinga. Ito yung dalawang yan, no? Queen of Wands, ito, Haggitude. Ito, intentional stillness. Kung gusto mo ito ang tamang panahon, May siguro, kung everything is quiet or parang gusto mo lang magpakalayo-layo, mapag-isa, mag-soul searching, ganyan. Huwag mo madaliin kasi winter time, honor the energy of stillness kasi ito ang paraan para makapag-recharge ka at para makapag-isip-isip ng mabuti. Sa ganong paraan ay matutulungan mo din yung sarili mo na alam mo yun na mag-take no shit na. So yun, iwan ko na yun doon, Pisces. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko kayo ulit next time. Like, share, subscribe lamang po and see you soon. Bye!